Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng aking ate Rona. Nang minsan itong dinalaw ang tatay Norman na noon ay nagbabantay sa isang palaisdaan sa may Lapas, Iloilo. Tubong-tubungan si tatay. Nanatili lamang ito sa Lapas nang naging asawa nito si nanay na residente sa isang barangay sa Lapas. Hindi ko nasasabihin kung saan ito banda dahil hanggang ngayon ay doon pa din naman sila nakatira. At minsan kapag may pagkakataon ay nagbabakasyon pa rin naman kami sa lugar. Nangyari ito taong 1971. Pedicab driver ang trabaho ni tatay nang inalok siyang magtrabaho bilang tagabantay ng palaisdaan sa Lapas. Magandang alok na trabaho. Magpapakain lamang ito ng mga isda, umaga at hapon. Pwede pa rin itong magbiyahe ng kanyang padyak tuwing araw pagkatapos nitong magpakain ng mga isda. May kubo na rin sa lugar kung kaya't pati kami ay isinama na din niya dito. At dahil sa dalawa ang kubo na magkahiwalay, kami ang pinatira sa kubo na malapit sa kalsada. At si tatay naman at Kuya Ariel ang sa kubo na nasa kabilang parte. Habang ako naman, si Ate Rona at Kuya Jimuel ang magkasama noon. Maayos naman ang aming pamumuhay. Nakakapagbiyahe si tatay sa araw habang si nanay naman ay nagagawa nitong makapagtanim ng iba't ibang gulay dahil malawak ng lupa noon. Isang araw, sa may paaralan, naglaro ng pabunutan noon. Yun bang magbabayad ka ng piso? Tapos kapag ang nabunot mong numero ay kapareho ng numero na nasa sisiw, panalo ka. Dahil doon, nakakuha ko ng 3 sisiw na pinalaki namin ni Ate Rona. Tuwang-tuwa kami habang pinapanood ang paglaki ng mga sisiw. Naging maayos naman ang mga halaman ni nanay at pati ang may-ari ng palaisdaan ay tuwang-tuwa noon dahil nakikinabang din sila sa ani ng mga tanim. At dahil magkaiba kami ng tinitirahan na kubo nila tatay, hinahatiran na lamang sila ng pagkain sa kanilang kubo. Isang araw, ginabi si nanay sa pagluto ng hapunan. Gabi na rin kasi nakauwi si tatay ng hapon na yon dahil maulan ang panahon. At tuwing umuulan ay marami ang mga pasahero. Kung kaya't nangihinayang si tatay na umuwi kaagad. At kapag ganitong sitwasyon ay kami na lamang nila ate at kuya ang nagpapakain ng mga isda. At dahil gabi na nakakaluto si nanay, ay gabi na rin na mahahatid ni Ate Rona ang kanilang hapunan. Nakita kong pabalik na si ate sa bahay. Nang bigla na lamang itong sumigaw ng malakas habang tinatawag si tatay. Kung kaya't maging kami man ay napalabas ng bahay at napatakbo papunta sa kanya. Nang nakarating na kami sa kinaroroonan ni ate, nagulat kami sa itsura niya. Halatang takot na takot ito. Namumutla ng kanyang kulay. Kaagad na binuhat ito ni tatay papunta sa kubo na aming tinutuluyan. Pagdating sa kubo ay hindi na makapagsalita si Ate Rona, kung kaya't hindi na malaman nila nanay kung ano ang gagawin. Kumuha ng yelo si Kuya Jimuel. Idinampi ito sa pisngi ni ate, kung kaya't nagawa nitong makahinga ng malalim at nagsimula ng umiyak at nagwawala sa takot noon. Hinawakan itong muli ni Kuya Jimuel at pinulupot nito ang buhok ni ate sa kanyang mga palad. 19 anyos pa lamang si Kuya noon pero maalam ito sa mga ganitong bagay dahil palagi itong sumasama kay Lolo Tawi. Si Lolo Tawi ay ang ama ni tatay. Nakatira mga ito sa tubungan, kung saan sila ang nag-alaga kay Kuya Jimuel at nagpalaki dito. 16 na taong gulang na si Kuya nang umuwi sa amin. Dahil gusto nitong mag-aral sa high school at hindi ito makapag-aral sa tubungan dahil napakalayo ng eskwelahan doon.
Nang napulupot na ni Kuya Jimwell sa mga palad niya ang mahabang buhok ni ate, saka pa lamang ito kumalma. Pero patuloy pa rin ito sa pag-iyak. "Anong nangyari sa iyo, Rona?" tanong ni tatay. May nakita akong nilalang sa bakawan, tay. Pula po yung mata. Nakakatakot yung itsura. May nilala pa sa bakawan. Takot na sumbong ni ate noon. Napamura na lamang si Kuya Jimwell dahil sa sinabi ni ate. Kaya pala ganun na lamang ang paghihisterikal nito. Napatanong si tatay kung saan banda. "Ariel, samahan mo ako. Tingnan natin." Wala namang pagdadalawang isip na kumuha ng itak si Kuya Ariel at sumama kay tatay. Gamit ang flashlight na kanina ay gamit ni ate ay pinunta nilang lugar na sinasabi ni Ate Rona. Dahil sa palaging nililinis ni tatay ang parte na yon ng palaisdaan kaya madali na lang sa kanila ang bumaba papunta sa bakawan. Nang pababa na sila ay may biglang pumagaspas na animoy, isang napakalaking ibon. Hindi nila malaman kung saang parte ng bakawan ito nanggaling. Pero nang inilawan nila ang bakawan kung saan may kasukalan, may nakita silang kulay puti na parabang tela. Pero may pulang mansya ang damit na animoy dugo nun. Nang inilawan pa nila ito ng maigi, isa itong lalaking nakahandusay sa bakawan. Tila bawakwak na ang tiyan nito kung kaya't ganoon na lamang ang karipas nila ng akyat at patakbo na bumalik sa kubo. Dali-dali namang sinabihan ni Kuya Ariel si tatay na isumbong nila ito sa mga pulis. Kung kaya't mabilis naman na kinuha ni tatay ang padyak. Kagad na silang nagpadyak papunta sa istasyon. Naiwan naman kami sa bahay na hindi magkanda o gaga sa pag-alo kay Ate Rona. Ilang sandali pa ay narinig na namin ang patrol ng pulis na paparating. Kasunod nito ay si Kuya Ariel at tatay na nagpapadyak. Pagdating nila, kagad na nilang sinamahan ng pulis kung saan nila banda nakita ang bangkay. Pagdating sa lugar, narinig na lamang namin na pati ang mga pulis ay napamura din sa kanilang nakita. Hirap pa naman silang puntahan ng lugar dahil matubig ang parting yon ng palaisdaan. Kung kaya't bumalik naman sila sa may itaas at inikot ang kabilang bahagi kung saan naroon ang puno ng mga bakawan na pwede nilang madaanan papasok sa lugar kung saan naroroon ang bangkay. At habang nagsasagawa sila ng paraan kung paano makuha ang katawan, dumating ang mga media sa radyo at TV. Pati si Ate Rona ay pinilit pa nilang interviewin kaya mas lalong na-stress si ate noon. Kagad din siyang dinala sa pagamutan ng gabing yon dahil nilagnat ito ng todo. Ako naman na takot ay sumama ako sa ospital. Ayoko magpaiwan sa bahay sa takot na baka balikan ako ng nilalang. Kaya wala nang nagawa sila nanay kundi ang isama na rin ako. Pagdating sa ospital, tila pinahid ang lagnat ni ate. Kagad din itong humupa at bumalik na sa normal ang temperatura ng katawan nito. Dahil dito, pinauwi na rin kami kinabukasan noon. Dahil sa puyat noong nakaraang gabi ay hindi na nakapagpamasada ng padyak si tatay. Pinakain na lamang niya ang isda at natulog. At dahil sa sitwasyon ni Ate Rona, doon na si tatay pansamantalang nanatili sa kubo kung saan kami nakatira. Maging ako man at si nanay, Kuya Jimwell at Kuya Ariel ay natulog na rin. Nagising ako, 1:00 ng hapon. Kasalukuyang kinakatay ni tatay ang isa sa mga manok na inaalagaan namin ni ate. Nasa 3 buwan na rin naman kasi yon. Gusto ko mang maiyak kaso hindi ko naman na maibabalik ang buhay ng manok. Kaya hinayaan ko na lang. Nang malinis na nito ay hinayaan na niyang sinanay na ang maghiwa at magluto nun. Uminom ng kape si tatay. Pagkatapos ay umalis ito dala ang padyak. Kasama niya si Kuya Ariel
na umiram ng padyak sa kakilala niyang nakatira sa malapit na lugar. Pagbalik nila, may daladal na silang yero at mga kawayan. Akala ko ay kung ano ang gagawin doon. Yun pala, itatakip sa bubong na noon ay gawa lamang sa pawid. Pagkatapos magawa yun ay inipit nilang ng kawayan at ang paligid na noon ay gawa lamang sa purong birha. Ginawa niya itong bintana. Nilagyan ng sarado. Mabuti na lamang at tulong-tulong pa mga kapitbahay na mga panahon na ito kung kaya't saglit lamang nila itong ginawa. Mag-aalas 7 na ng gabi nang matapos sila sa kanilang ginagawa. Doon na din dumating si Kuya Jimuel kasamang manggagamot na si Conching. Sinundo niya pa ito sa haro kung saan ito nakatira. Si Kuya Ariel naman ay nagyaya ng 3 kaibigan nito para may makasama siyang matulog sa kabilang kubo. Tiningnan na manggagamot si ate at sinabi nitong namarkahan numano ito ng aswang. Kaya kinakailangan numano itong bantayan. Dahil sa narinig ay sobra namang nag-alala si nanay at tatay. Ako naman ay takot dahil kahit hindi ko pa nakita ang nilalang, ay nakita ko naman ang kalunos-lunos na sitwasyon ng lalaking naging biktima doon sa may bakawan. Nakita nito ang itsura ng aswang. Sigurado ako na kung makita ito ni ate muli, makikilala niya yon. Maliban na lamang kung nasa iba itong kaanywa na makita niya. Maya-maya pa, gumising na si ate. Kaganitong hinanap si nanay. Kaganitong niyakap at sabi ay natatakot siya kay Aling Tiring. Tiring? Yung naglalako ng isda galing Dumangas? Tanong ni nanay. Tumango si ate. Bakit ka naman natatakot sa kanya, anak? Basta nay, natatakot ako sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan nito ang birha at napahinga ito ng malalim nang nakita niyang may sarado na yon. Mukhang nabunutan ito ng tinik sa dibdib. Maya-maya pa ay nagsimula ng manggagamot na pulsuhan si ate. Pagkatapos ay hinipan siya nito ng daladala niyang luya. At saka ito pumunta ng kanilang abuhan. Kumuha ito ng uling pagkatapos ay pinausok nito at nilagyan ng insenso. Ginamit din ito ang usok para ihilamos kay Ate Rona. Pagkatapos ay lumabas ito ng bahay at inikot nito ang kubo ng 7 beses habang nagpapausok at tumuusal ito ng orasyon. Sa huli nitong ikot at mismong pagpasok ng manggagamot sa bahay, kaagad silang nakarinig ng isang matinis na tunog na animoy gigil na gigil ito habang humuhuni. Gigil at tila ba galit ang narinig nilang huni ng nilalang na animoy na pornada ang anumang gusto nitong gawin. Natakot naman ako sa mga narinig ko. Sila Ariel naman ay hindi na pinayagan ng manggagamot na tumawid pa sa kabilang kubo. Medyo mahabang pilapil kasi ang kailangan nitong tawirin papunta sa kabilang kubo na yon. Kahit pa ba may 3 itong kasama, mas mainam nang magtipon-tipon kami sa ganitong pagkakataon. Mahirap nang watak-watak kayo, sabi ng manggagamot. Maya-maya pa ay may mga bagay itong dinadasalan. Nang ilabas na nito ay mga pulseras yun at ipinasuot ito sa amin. Itong magsisilbing proteksyon nyo sa masamang nilalang. Lalo ng panganay mong babae. Siya ang nakakita at siya ang minarkahan. Mabuti na lang at may anak kang marunong sa mga bagay na makapagpapataboy ng masamang nilalang na yun kahit papaano ha. Wika ng manggagamot kay nanay at tatay. Ang tinutukoy nito ay si Kuya Jimuel na matagal nang nanirahan sa bahay nila Lortawi sa may tubungan. Manang, pwede po bang bukas na lang kayo umuwi? Hindi kasi pwedeng walang bantay sa kabilang dulo ng palaisdaan eh. Marami yung mga magnanakaw ng alagang hayop dito. May mga alaga kasing manok si tatay doon. Pagpapaliwanag ni Kuya Jimuel.
Ako na lang yung pupunta doon kasama yung 3 naming kaibigan. Wika pa nito. Tinitigan naman siya ng ginang at maya-maya pa. Tumango na ito. Hudyat na sumasang-ayon ito sa kanya. Kung kaya't nagmamadali na si Kuya Jimuel at ang kanyang mga kaibigan para lumipat na sa kabilang kubo. Habang naglalakad sila sa pilapil, nag-iingay silang 4. Nang makarating sila sa kabilang kubo ay kagad namang binuksan ni Kuya Jimuel ang mga ilaw na nakapalibot sa 4 na sulok ng palaisdaan. Naging maliwanag ang lugar nila ng gabing yon. Lumipas ang gabi na matiwasay ang aming pagtulog. Kinabukasan naman ay umuwi ng manggagamot sa kanyang lugar sa Haro. Binilinan niya na lamang sina tatay at nanay na huwag hayaang mag-isa si Ate Rona. Dapat ay lagi itong may kasama kahit saan man magpunta. At dahil doon ay sinabihan ako ni tatay na sasamahan ko si ate lagi at huwag na kaming lumabas ng kubo tuwing takip silim. Sumapit ang buwan ng Disyembre. Nakaugalian na namin magsimbang gabi. Sinabihan ni Kuya Jimuel si nanay na imbis na sa madaling araw, ay tuwing alas 7 na lamang kami ng gabi magsimba para makauwi kami bago pa man sumapit ang alas 10 noon. Pumayag naman si nanay sa sinabi ni Kuya. Ano ba yan? Hindi na ako makakabili ng bibingka at puto bumbong, Kuya. Pagmamakdol ko dito. Tuwing misa sa madaling araw lang kasi ang may nagtitinda ng bibingka at puto bumbong nun. Di bali na bunso, kami na lang yung Kuya Ariel mo yung bibili. Sagot naman sa akin ni Kuya. Kaya pumayag na lamang din ako. 24 ng gabi. Nagkasundo kami nila Kuya na sama-sama na kaming magsimba hanggang sumapit ang Pasko. Masayang-masaya naman kami ni ate dahil unang beses yun na magkakasama kaming buong pamilya na sisimba para salubungin ang Pasko noon. Pati kasi si tatay ay sasama din sa amin kung kaya't masaya kaming naglalakad ni ate habang magkahawak kamay. Nakarating kami sa simbahan ng maayos at masayang sinalubong namin ang Pasko noon. Siyempre, hindi kami umuwi hanggat hindi kami nakabili ng puto bumbong at bibingka. May benta naman kasi kapag salubong. Muli, nang makababa na kami ng pedicab, maghahawak kamay kami ni ate habang naglalakad papasok sa bakod ng aming kubo. Nang walang ano-ano, narinig naming napaaray si tatay. Para bang may kung anong nangyari sa kanya mula sa likuran nun. Babalik sana kami ni ate at nanay para tingnan kung anong nangyari kay tatay pero sinigawan kami ni Kuya na magmadali na at pumasok na sa loob ng bahay. Kung kaya't mabilis na binuksan ni nanay ang pintuan. Kagad kaming pinapasok nun. Lalabas pa sana itong muli pero umiiyak na kami ni ate kaya hindi na kami nito iniwan. Si Kuya Jimuel at Kuya Ariel naman ang humarap sa nilalang. Si nanay naman ay kaagad na binuksan ang ilaw sa ilalim ng puno ng mangga sa labas ng kubo. Kaya lumiwanag sa labas nun. Sa pagliwanag ng ilaw doon ay kaagad na nahagip ng paningin ni Kuya Jimuel ang nilalang na nasa sanga ng puno. Naghahanda na ito para umatake. Kaya kaagad niyang hinablot ang kawayan na pinatulis ang dulo para gawing armas habang inaalalayan ni Kuya Ariel si tatay para ipasok sa bahay nun. Pero muli silang sinalakay ng nilalang na ito. Mabuti na lamang at maagap si Kuya Jimuel. Kung kaya't kaagad nitong nasaksak ang nilalang gamit ang matulis na kawayan. Tinamaan ito sa hita. Kaya't imbis na maatake nito si tatay, ay tumalon na lamang ito ng pagkataas-taas nun. Hanggang umabot ito sa may bakawan. Sa galit ni Kuya Jimuel, ay sinigawan niya pa ang nilalang na bumalik at harapin siya. Pero imbis na bumalik ito ay isang matinis at nanggigigil na huni na lamang ang aming narinig nun.
Doon na nila naipasok si tatay sa bahay. Nakita namin na nasa balikat ang sugat nito. Dali-dali itong hinugasan ni nanay ng malamig na tubig na galing sa cooler na pinapalamigan namin ang handa naming buko salad. Pagkatapos niyang hugasan ang sugat, kagad naman niyang pinahira ng langis na galing sa manggagamot na si Kunching. Hayop yun ah! Ano bang gustong iparating ng nilalang na yun, Nay? Bakit pamilya yata natin yung pinupuntirya nun ah? Tanong ni Kuya Jimuel sa nanay. Hindi ko alam, anak. Wala naman kaming nakaaway ni tatay niya sa lugar na to. At wala rin naman kaming inargabyado na kahit na sino. Sagot naman ni nanay kay kuya. Sa tingin ko, may taong galit sa akin eh. Sabi ni tatay habang ngumingiwis na tamong sugat sa balikat. Mabuti na lamang at hindi ito ganon kalalim. Kung kaya't hindi na masyadong nag-alala si nanay. Ano Norman? May galit sa'yo? Sino? Bakit? Sunod-sunod na tanong ni nanay kay tatay. Yung pinsan ni Manoy na nagmamay-ari nitong palaisdaan. Matagal nitong gusto na siya na magbantay dito pero hindi pumayag si Manoy. Dati sila din naman yung nagbabantay dito pero wala silang maayos na ani. Nalaman ni Manoy na inaani niya pala yung kusa mga isda. Binibenta sa murang halaga. Kaya sila Manoy walang kita. Palagi silang talo. Hindi man lang nakabawi sa kanilang ginastos dito. Di ba umuwi na yung mga yun sa konsepsyon sa lugar ng kanyang asawa? Tanong ni nanay kay tatay. Oo, umuwi sila pero nung nakaraang linggo lang, nakita ko silang nandito na naman sa may syudad. Sa bahay nila, sa kabilang lugar, sa obrero. Muling sagot ni tatay kay nanay. Dahil doon ay nahintakutan si nanay sa narinig niyang sagot ni tatay. Paano ngayon yan, no? Kung sila man, hindi ba delikado na ang sitwasyon natin dito? Muling tanong ni nanay kay tatay. Hindi yan, Nay. Sagot naman ni Kuya Jimuel noon. Kapag aalis tayo, ang susunod na magbabantay naman ang kawawa sa kanila. Mainam na ngayong alam na natin kung sino ang pumupuntirya sa atin. Nung nakaraang mga buwan, naniniwala akong aksidente lang yung nangyari na nakita ni Rona yung aswang eh. Pero ngayon, si tatay yung punterya. Napaka-agresibo nun. Kaya malamang may galit talaga siya sa atin eh. Ang tanong na lang ngayon, kung nag-iisa lang ba talaga to? Mamaya may kasama yon. Wika ni kuya. Pag gumaling ka tay, pupunta ako sa tubungan. Susunduin ko si Lolo Tawi para may kasama tayo dito na albularyo. Kagad namang pumayag si tatay sa ideyang yun ni kuya. Masakit pa ba tay? Tanong naman ni Kuya Ariel. Di na masyado. Parang sinisip-sip lang ng langis yung sugat. Kaya unti-unting nawawala yung sakit. Sagot ni tatay. Hindi na namin nagawa pang kainin ang hinanda namin para sa Pasko noon. Mag-umaga na. Magpahinga na muna tayong lahat. Nang mga oras na yun ay nagpaginda ako kay nanay at tatay. Dahil sa takot. Kinaumagahan ay tanghali na nang magising kami ni Ate Rona. Si tatay, si Kuya Jimuel at Kuya Ariel, gising na. Ang dalawa kong kuya, pumunta sa kabilang dulo ng palaisdaan para pakainin ang mga alagang manok ni tatay. Pero ganoon na lamang ang galit nila ng pagdating nila sa kubo. Wala nang buhay ang mga manok na yon. Putol ang ulo, wakwak ang tiyan, na naging sanhi ng kanilang kamatayan. Mura ng mura si Kuya Jimuel at Kuya Ariel, na naging sanhi para mabulabog ang mga karatig bahay namin sa lugar. Nagsipuntahan sila at nagsitawid sila sa kabilang dulo ng palaisdaan. Maging ang mga ito man ay nadismaya at napamura rin sa kanilang nakita. Grabe ang galit sa inyo ng mga may gawa niyan dula. Wika ni Mang Totong. Sino kaya may gawa niyan? Tanong naman ni Mang Cesar. Grabe sila.
Pinili pa talaga nila yung mga malalaki oh. Wika nilang napailing na lamang ng ulo si tatay. Dahil sa nangyari. Wala na silang nagawa kundi ang ilibing na lamang ang mga hayop. Bago pa man magpananghalian ay dumating na sa lugar ang may-ari ng palaisdaan at ang pinsan nitong dating nagbabantay doon. Kagad nitong binati ng maligayang Pasko sila tatay at nanay. Maligayang Pasko, Nor, at sa pamilya mo. Hindi maligaya yung Pasko ko, Noy. Diretsong sagot ni tatay. Bakit naman? Kagabi, may sumalakay sa amin na hindi ko kilalang hayop eh. Kakauwi lang namin galing simbahan. Mabuti na lang at maagap yung mga anak ko. Natulungan ako. Kung hindi, napuruan ako siguro. Ngayong umaga naman, naubos yung malalaking mga alaga kong manok sa kabilang dulo ng palaisdahan. Pagsasalaysay ng aking ama nun. Nagulat naman ang may-ari. Kagad namang pinatotohanan ni Mang Totong at Mang Cesar ang sinabi ni tatay. Anong hayop kaya may gawa nun, Manong? Tanong ni Manoy kay tatay nun. Hindi ko kilala, Noy. Mahirap ang mambintang at magturo pero isa lang yung tinitiyak ko. Yung nilalang na sumalakay sa akin kagabi. Iindahin nun habang buhay yung sugat niya. Wika ni tatay dito. Dahil sa sinabi niya ay biglang napatingin sa kanya ng diretsyo ang pinsan ni Manoy. Sino pala yung kasama mo, Noy? Kunyaring tanong ni tatay. Kahit nakilala naman ito ang nilalang. Si Ruel, pinsan ko. Dati silang nagbabantay dito pero umuwi ng Konsepsyon nung nakaraang taon. Kakabalik lang nung nakaraang linggo. Namimiss niya daw yung palaisdaan kaya sumama dito. Ganun ba? Mabuti at nakapasyal ka dito to. Pagbati ni tatay sa lalaking yon. Sabay atang ng kapaisanan niya para makipagkamay pero hindi niya ito pinansin. Sa halip ay ang pasimpleng pagtiimbagang ang nakita niya sa lalaki. Kung kaya't napangiti na lamang si tatay. Sila kuya naman ay pasimpleng tumingin lamang sa lalaki. At si Kuya Jimuel na kinakatuan ng may-ari ay pasimpleng humawak sa kawayan na merong sunog sa dulo. Ito ang kawayan na ginamit niya kagabi sa pagsaksak sa nilalang. Kaagad niya itong sinunog gamit ang langis at insenso na galing sa manggagamot na si Manang Kunching. Pasimpleng nagtanong naman si Ruel sa pinsan nito kung sino ang nagmamay-ari ng mga namatay na manok. Sila yung nagmamay-ari nun. Yung palaisdaan lang yung sa atin dito. Bilim nga ako sa pamilyang to eh. Napakasipag. Pati yung ate mo tuwang-tuwa kapag pumunta dito. Maraming bit-bit pa uwi eh. Pagmamalaking kwento ng kanilang amo. Dahil sa sinabi ni Manoy, ay tila ba mas lalong nagtimbagang si Ruel. Si Jimuel naman ay pasimple pa rin nagmamasi dito pero alam niyang tinitingnan din siya ng nilalang. Kahit kunwari ay nakayuko ito. Siya nga pala, Manong Norman. May dala akong pamasko sa inyo. Nasa sasakyan. Pakikuha nyo na lang. Medyo mabibigat yon. Ako na yung kukuha, Kas. Okay lang naman sa akin eh. Pagbubuluntaryo dito ni Ruel. Pero mabilis si Kuya Jimuel at Kuya Ariel. Kagad silang nagbuluntaryo na sila na ang kukuha ng mga daladala ni Manoy. Kung kaya't kay Kuya Jimuel na iniabot ni Manoy ang susi ng sasakyan. At ay nga, kagad na nilang kinuhang dala ng kanilang amo para sa kanila. Ang kaninang inis nila ay saglit na napawi nang makita nilang may isang kabang bigas at isang malaking karton na punong-puno ng mga groceries. Dali-dali na nila itong binuhat papunta sa kubo. Banong, ayos ah. Napalitan mo na pala ng yero yung bubong nitong kubo. Pati yung berha, ginawa niyo ng bintana. Mas mainam to nang mas ligtas ang pamilya niyo. Kaya nga, Noy, kailangan na kasi ng dalawang anak kong babae. Padalagan na eh. Kaya kailangan na nila ng pribadong lugar na ligtas sila. Tama yan, Nong. Dapat yung kaligtasan ng pamilya natin yung mauuna.
Paano ba yan? Magpapaalam na kami ni Ruel, Manong, ha? Etong 500, dagdag pamasko ko sa inyo. Bumili kayo ng maiinom nyo at magsaya kahit ngayon lang, ha? Mauna na muna kami at may Christmas party pa kasi kami sa bahay nila Mrs. Kaagad naman silang nagpasalamat noon at nagpaalam na dito. Sige, dito na kami. Kita na lang tayo sa susunod. Wika naman ni Ruel. Tumango naman si tatay sa sinabi ni Ruel. Ganon din sina Kuya Jimuel at Kuya Ariel. Dol, mauna na rin kami. Wika ni Mang Cesar at Mang Totong. Dol, payong kapatid lang, ha. Mag-ingat ka dun sa Ruel. Hindi yun katiwa-tiwala at ang asawa niya. Nung dito pa nakatira yung mga yan, marami ang hindi maipaliwanag na mga nangyayari. Ilang beses nang may nakunang mga buntis at mga nawawalang mga bata. Nahinto lang yung mga ganong pangyayari nang umalis na yung pamilyang yan dito eh. Pero ngayon bumalik na. Aba, tingnan natin kung may balita pa mula sa lugar kung saan ang mga yan. Tiyak may mangyayari na naman na hindi kaaya-aya dito. Panigurado yan. Wika pa ni Totong. Nagpasalamat naman si tatay. Lumipas pang ilang sandali ay may tumawag na naman sa labas ng kanilang bakod. Sa timbre ng boses nito ay kaagad itong nakilala ni Kuya Jimuel. Lumabas si Kuya habang tinatawag ang pangalan ni Lolo Tawi. Pati si tatay at nanay ay kaagad na ring lumabas at kasunod nito ay ang pagpasok ng dalawang matanda. Si Lolo Tawi at Lola Tilde. May kasama itong dalawang babae at isang lalaki. Sila ay mga tiyuhin at tiyahin namin na nakatira din sa Iloilo, pero nasa Kalumpang nakatira. Noy, mamamasko daw sila nanay at tatay. Wika ni Tia. At nang makita ni Lolo Tawi si tatay na may bendas sa balikat, tinanong nito kung ano ang nangyari. Doon na nagkwento si tatay kay Lolo. Sabi naman ni Kuya Limuel, may balak nga itong umuwi para sunduin ito si Lolo. Pero napaka-perpektong pagkakataon na pumunta ito dito. Nang hinawakan ni Lolo Tawi si tatay, ay kaagad nitong nalaman na nanggaling na sa bahay ang gumawa ng pagpatay sa mga manok ni tatay. Mabuti na lang at hindi ito nakapasok ng bahay. Saglit na muna nilang inihinto ang usaping yon. Nagyaya na ng nanay nilang kumain na muna ng merienda. Kinagabihan naman ay niyaya ni Lolo Tawi si Kuya na matulog sa kabilang dulo ng palaisdaan kung saan naroroon ang kubo. Ang kubo naman kung saan kami nanatili nila tatay. Inorasyon na nito. Nilagyan ng sabulag kontra aswang. Sasama pa sana si tatay sa kanila pero hindi na pumayag pa si Lolo dahil ayon dito, kailangan pa rin namin ng bantay sa bahay. Umuwi na din kasi ang aming tiya at tiyo sa Kalumpang. Kung kaya't si Kuya Ariel at tatay na lamang ang kasama naming lalaki noon. Doon din naman si Lola at nanay pero naninigurado talaga si Lolo. Ang katwiran nito ay kayang-kaya nila ni Kuya Jimuel ang mga nilalang. Kung kaya't huwag nang mag-alala pa si tatay. Dahil pa rin sa pagod noong nakaraang gabi kung kaya't maaga kaming nakatulog ni ate. Nagising na lamang kami kinabukasan na nagtitipon-tipon na sila sa bakuran habang nagkakapinon. Nagtanong kami kay Kuya Jimuel kung anong nangyari at nagkwento naman ito na nakaharap umano nila ang nilalang. Ayon dito ay itinago ni Lolo Tawi ang kanyang presensya. Kung kaya't hindi nalaman ng nilalang na merong isang magaling na albularyo sa loob ng kubo. 11:00 ng gabi nang marinig nila ang tila bababoy na tumutunog sa labas ng kubo na yon. Maya-maya pa ay bigla nitong binangga ang kubo. Hindi pa din yon pinansin ni Lolo Tawi. Hanggang sa umakyat ang nilalang sa bubong ng bahay at hinawi nito ang nakatakip na pawid. Nang makagawa na ito ng butas, ay kaagad nitong ipinasok ang kanyang ulo sa butas na yon. Habang naglalaway,
Tila galit na galit ang pag-angil ng nilalang at nang makapasok na ang leeg nito sa butas ay dali-dali itong tinapunan ni Lolo Tawi ng lubid. At nang makapasok na sa lubid ang leeg ng nilalang, kaagad itong hinila ni Lolo Tawi, dahilan para humigpit ang pagkakatali ng lubid na yon. Nang maramdaman niyang mahigpit nang nakatali ang lubid sa leeg ng nilalang, ay kaagad niya itong hinila papasok sa loob ng kubo. Nang makapasok na ito, tinalian ni Lolo ang dalawang mga paa nito at pagkatapos ay sinabihan nito ng, "Kung hindi ka magpapakilala kung sino ka magiging lechon ka bukas. Oorasyonan kita na hindi ka na makakabalik sa pagiging tao. Gagawin kang ulam at pulutan ng mga kamag-anak mo bukas." Paninindak ni Lolo Tawi sa nilalang. "Kung makapaminsala ka ng pamilya ko, akala mo'y napakalakas mo Ipakita mo ngayon ang lakas mo." Sa galit umano ng nilalang kay Lolo, sinugod nito si Lolo kahit pa nakatali ang leeg nito. At sa galit ni Kuya sa pagiging agresibo ng nilalang, sinaksak niya ito ng pinatulis na bagakay. Tinamaan ito sa may tagiliran kung kaya't nagwawalang umiiyak ang nilalang. At ilang sandali pang lumipas ay bumalik ito sa normal niyang itsura. Nagmakaawa ito kay Lolo Tawi. Napakawalan siya nito at aalis sila ng kanyang asawa sa lugar at hindi na babalik kailanman. Dahil sa sinabi nito ay may inihip lamang na dasal sa katawan ng nilalang. Saglit pa ay naging maayos na ito at bumalik na sa orihinal nitong anyo. Hindi nga sila nagkamali. Ito si Ruel, ang pinsan ni Manoy. Nagmamakaawa ito kay Lolo Tawi kung kaya't pinakawalan niya ito. Tumakbo palayo ang nilalang. Simula noon ay nawala na lamang bigla ang pinsan ni Manoy sa lugar, kasama ang asawa nito. Laking pasasalamat naman namin kay Lolo Tawi dahil sa pagdating nito sa lugar at sa pagtulong nito para mapalayas na sa lugar ang mag-asawang aswang na yon. Magmula din noon ay nag-aral na bilang isang manggagamot si Kuya Jimuel sa ilalim ng pagtuturo ni Lolo. Lubos ang pagpapasalamat namin kay Lolo at magpahanggang sa kasalukuyan ay hindi na nila nakita umano ang mag-asawa. Hanggang sa nakapagtapos na kami ng pag-aaral at nakapagtrabaho, lumipat na lamang kami sa subdivision na malapit lamang din sa lugar kung nasaan ang palaisdaan na yon.